Nako, eto po, muli natin sinariwa yung mga mali-maletang pera na kung saan dyan nakatanggap, dyan sa mga isa sa mga congressman na isa sa mga nag-i-impeach dyan kay Sara, no? Baka nakakalimutan natin mga kababayan, ha? Sariwang-sariwa pa sa atin to, na baka ginagawa nilang impeachment na to para panakip-butas lang doon na ayaw maimbestigahan yung mali-maletang natanggap nila. Kasi ganito nga, ganito lang yan. Bakit hindi nyo kayang patungtungin ng 18 Marines tulad ng kasipagan na ginagawa nyo dyan sa impeachment kay Sara? Bakit? Bakit? Kasi baka tamaan kayo. Kasi kung talagang papunta ito, papunta itong investigasyon na to sa mga Duterte, sabihin ko sa inyo, maniwala kayo sa hindi, ang bilis nila mag-imbestiga. Kaso hindi. Itong 18 Marines na to, papunta doon sa administrasyon. Kaya ang ginagawa nila, syempre, ay hindi po pwede yan, di ba? Kay Sara sila, ganyan sila harap-harapan, niloloko, inaano at inaano yung taong bayan. Nililin lang nila. Baga, hindi sila parehas, di ba? Ngayon, hindi kaya yung ginagawa nilang impeachment, mga kababayan, hindi kaya yung ginagawa nilang impeachment ay panakipbutas lang sa mga natanggap nilang maleta. Eto, panoorin natin si Atty. Vic Rodriguez sa kanyang siniwalat. Mayong adlaw, I will not... Ano ba yun? Ano ninyo, imbis na pagtuunan, yung totoong problema ng bansa, ano po yan? Yung ating pong problema sa korupsyon. Hindi po natin pwedeng tigilan yung usaping yon. Okay. Sapagkat yun po talaga ang ugat ng problema. Kaya po tayo nasasadlak dito sa problema, sa krisis natin. Dala po ng problema sa Middle East. Dala po sa problema natin sa pananalapi dahil bagsak na po, sadsad na ang halaga ng piso. Biruin mo, dollar ngayon, 61, magsi-62 na. Tapos sasabihin nila, okay pa ang Pilipinas. Pinaniniwala na sa bayan ng Pilipino. Ang dami nagrereklamo, pag tumaas ang dollar po, tataas po ang bill ng kuryente po. Tandaan nyo, kasi ang pinambibili ng crudo, o dyan, diesel yata, dyan sa kuryente natin, dollar. Dollar. Pag tumaas ang dollar, kawawa tayo. Hindi nila kaya atupagin yan. Mas inuuna nila yung impeachment na yan. No? Yan ang nangyari ngayon. Kaya yung mga sambayan ng Pilipino, gutom na, ngayon, ang gusto nila ipasisi, ang naratibo na to sa Duterte. Yan. Hindi ba nila tinatanggap na nasasakrisis na tayo? Pinapalamig nila sa pamamagitan ng magandang salita nila na tayo, hindi pang krisis. Yung mga ibang vlogger dyan, nakakampi nila, ayaw pag-usapan tong nangyayaring krisis ngayon. Sabihin nila, porket si BBM, ay, ang galing ni BBM, dumalaw sa ganyan niya, dumalaw sa ganire. Di ba? Hangang-hanga sila doon pag si BBM namigay ng bigas. Yun. O si BBM, binagbigay. Guys, tignan mo, namigay ng bigas si BBM. Hangang-hanga sila doon. Pero yung totoong kalagayan ng bansa, hindi nila pinag-uusapan. Pinag-uusapan nila yung mga DDS. Doon sila nakapokus ngayon sa DDS. And again, according sa Philippine Statistics Authority, PSA, ang halaga po ng piso ngayon ay ang katotohanan ng halaga ng piso ay equivalent na lamang po siya sa 75 centavos. Baka nga hindi 75 centavos, sir. Baka nga 25 centavos na lang. Ito po yung latest naging pahayag ng PSA. Pero yung piso daw ho ay Julian Yap. Ikumpara ninyo. Tignan mo dati, pag nalaglagan ka ng piso, napakahalaga. Di ba? Uy, 3 piso nakita mo sa kali, pinupulot mo, no? Dati ang di pinapansin yung 25, di ba? Pero ngayon, yung piso ngayon, hindi na pinapansin. Kahit makakita ka nga ng 5 piso minsan, di mo na pinapansin. Yung mga piso, di ba? Noong 2022. Bakit 2022? 2022 po, naupo si Bongbong Marcos. June 30, 2022. Ngayon po ay 4 na taon pa lamang ang nakakalipas. Kumpara ninyo yung halaga ng 1,000 piso ninyo bago naupo si Bongbong sa halaga ng 1,000 piso ninyo ngayong si Bongbong ang presidente. Wala pong biro ito. Para po mag-sink in sa inyo kung ano ang estado ng ating republika sa ilalim ng Marcos Jr. administration, and yet impeachment ang kanilang pinagtutuunan ng panahon at pansin. Meron po tayong karapatang pumuna. Bakit? Alam mo, ito talaga gusto ko kay Atty. Vic Rodriguez talaga Yung kanyang topic, talagang kasalukuyan Hindi siya para malihis doon sa ginagawa ng mga crocs na nililihis nila yung usapan dito. Talagang nakapokus siya doon sa sa nangyayari ngayon Every time they conduct
that farcical, that sham, that fake, those fabricated evidence presented before you on social media and on national television, taxpayers' money po ang ginagamit dyan. Yung sasahod po ngayon, bago ninyo makuha ang inyong pinaghirapan sa loob ng 2 linggo, kaltas na po yung buwis dyan. Saan napupunta ang buwis na binabayad natin? Bukod sa bulsa ng mga kurap at kurakot sa ilalim ng kasalukuyang administration, nauuwi dito sa walang katuturang peking impeachment laban kay VP Inday Sara. No. Para po sa magabayan ko kayo, yung nababasa po ninyo na meron na daw pong findings of probable cause to impeach VP Inday, yun po ay sa level ng committee pa lamang. Yung Committee on Injustice. Yung pinamumunuan po ni yung taga Batangas, si Luistro, yung alaga po ni Martin Romualdez. Para po maalala ninyo, paulit-ulitin po natin ito. Para po malaman ninyo na magkakasabwat sila sa korupsyon, pakinggan niyo po uli ito. Ito po siya. Hindi kasi, alam niyo bakit? Alam niyo bakit nasa highlights lagi itong video na to? Itong kay Luistro. Kasi dyan nakabatay yung nangyayari ngayong impeachment. Hindi dahil sa ayuda, hindi dahil sa AIX, hindi. Yung paano siya humahanga kay Martin at kay BBM. 'Di ba? Kung paano siya humahanga, sa tingin mo, sa nangyayari impeachment ngayon, walang kinalaman ng taas. Walang kinalaman yung mga amo niya. Di ba? Ang sipag-sipag niya, lakas-lakas ng loob niya. Di ba? Sa tingin mo? Di ba? Kaya durog-durog si Sara eh. Di ba? Kaya itong video to, yan na sumasalamin, yan nagpapahiwatig na sila magkakampi-kampi. Di ba? Paano paniniwalaan yan? Iba paniwalang-paniwala, yan inya-anya, may ebidensya na, may transaction na si Sara. Pero tutulong-tulungan nyo eh. Lahat-lahat magkakasabot eh. Di ba? Speaker of the Congress of the Philippines. At ito po ang palagi ko sinasabi sa inyo. Bumaba nyo at bumabahan ng biyaya sa 2nd District. O bakit bumabagyo at bumabahan ng biyaya sa 2nd District dahil kanino? Kay Martin at kay BBM. It is because of our team, Speaker. Sa tingin mo kakalusin niya, sa tingin mo papalagpasin niya si Sara? Kung kakampi niya sila Martin? Hindi. Di ba? So once again, let me say, Akbang na natin niya kasi laging lagi natin pinapanood yan eh. I-pass forward natin ha. Big baha dahil din kay Speaker. At nagsabuatan sila ng pinsan niya, si Bongbong Marcos, gumuho po yung mga flood control projects, yung substandard, at nawawala yung mga ipinatupad na daw bahagi ng 5,500 flood control projects. So, ito po nalulugmok ang ating bansa ngayon dahil mali po yung prioridad, mali po yung direksyon. Impeachment harmful to the country. Again, ang sinabi po ang nangyari po doon sa Zarzuela o yung investigasyon ng Barbero diyan po sa mababang kapulungan, yung Committee on Injustice. Ang kanila pong pinagbotohan kahapon, 53 members who were present, lahat po yun ay bumoto. Bumoto. Na ang sinasabi nila, meron daw pong probable cause to impeach VP Inday. Hindi pa po impeach si VP Inday. At hindi po tayo nagulat sa naging resulta ng botohan kahapon. Sa darating na Lunes, May 4, mga kababayan, maraming salamat at bunyon. Mabuhay ka at bunyon, maraming salamat. Meron po silang ipinalabas na kopya ng kanilang agenda for Monday. Agenda po ito ng Committee on Injustice. Pakita ko lang po sa inyo. Ito po yung magaganap sa Lunes, May 4. May 4. Maaari po na i-refer na sa plenaryo yung lahat ng kalahatan na po ng mababang kapulungan, yung findings at yung report ng Committee on Justice na finding probable cause
to impeach the Vice President. Pagka ito po ay inihain na sa plenaryo, maaari na po silang magbotohan dahil minamadali ho nila eh. Dahil again, they are constrained by the ruling of the Supreme Court in the case of Duterte versus the House of Representatives, which was penned or the ponencia was done by Senior Associate Justice Marvic Leonen. Meron po lamang silang 60 days to terminate everything and refer the matter to the plenary to vote whether to send the impeachment to the Senate for trial or dismissal po ng impeachment. So wala pa pong findings na impeach na si VP Inday. Findings of probable cause. Maaari pong mangyari yung botohan na yan sa Lunes. Subalit mga kababayan, kaya po yung ating pamagat ngayon, impeachment harmful to the country, it is with earnest that I urge every Filipino. Ako ho ay nakikiusap sa lahat. Ito lang, ito lang yan Hindi, maputol tayo Huwag natin pakinggan si Atty. Vic Rodriguez Huwag na lang yan Pakinggan natin yung malalaking samahan na matatalino. Pakinggan natin na nagsasabi neutral. Halimbawa INC, nagsalita sila na unahin ang kababayan natin ngayon kaysa impeachment. May mga ibang paraan naman na hindi para impeachment ang isang gobyerno. Ako naniniwala ako sa mga INC. Hindi na nila na pwede maliitin ng INC kasi ang INC nagtagumpay. Nagtagumpay siya sa buong Pilipinas sa maiksing panahon. So, ayon sa psychology kahit sa science, pinaniniwalaan yung mga tao, kahit ngayon pinaniniwalaan yung mga philosopher, yung mga Greek, di ba? Sila pangalan Augustus, yung mga Greek philosopher, yung mga sila Cyrus the Great, yung mga kanyang mga quotes, pinaniniwalaan, di ba, si Marcus Aurelius, mga ganun, di ba, pinaniniwalaan niya, di ba, sa mga love quotes, sa mga ganyan. Bakit sila pinaniniwalaan? Kasi sila yung mga nakaraan na kung saan may power sa mga nakalipas na history na may kakayahan na makasalita at pinaniniwalaan talaga sila. Ba't di ba ngayon, yung mga quotes ni yung mga sino ba yun, yung mga quotes na ni Albert Einstein, di ba, pinaniniwalaan. Kasi based sa science po, ang isang taong tumindig noon na matalino at nagtagumpay, talaga malaki ang tsansa na pinaniniwalaan na ngayon yung mga sa kanilang salita. Tapos si Nostradamus, kaya pinaniniwalaan nila. Di ba? Lahat ng mga namatay. Ngayon, ano ibig ko sabihin? Pag may tumindig sa atin ng matatalinong tao na nagsalita, paniwalaan nyo. Kasi, ay diyan papasok yung Vox Populi na tiyatawag na, sabi niya, voice of the people, voice of the God. Di ba? Ang Iglesia ni Cristo, matanda na yan. Sa, marami na rin karanasan niya. Nagtagumpay sila sa napakaraming panahon. Wala silang kabiguan nangyari sa kanila. So, nagsasalita sila ng tungkol sa katagumpayan na wag na kayo mag-impeach na unahin itong kababayan natin. Hindi nyo pinakinggan. Kesyo sinasabi nyo, ay wala, ayoko ng INC, ganyan, sinungaling, bayaran yan. Sino maniniwala sa inyo? Sino paniniwalaan namin sa inyo? Yung mga taong nagsasalitang INC na nagtagumpay sila sa hindi lang sa Pilipinas, sa buong mundo, meron silang INC. Nakalatag sila sa maraming bansa. Sino paniniwalaan namin? Ikaw na nagsasalita na ayaw at na talagang tuloy mo lang kasi for politika ka lang? Wala kang kaalam-alam sa ekonomiya, sa nangyayari sa bansa, sa pagtaas ng krisis. Wala ka nangyayari. Gusto mo talaga, ayaw mo sundin yung INC o yung mga tao nagsasalita katulad ni Atty. Vic Rodriguez na may karanasan? Para mo sinabi na halimbawa masakit yung paa mo, no? Kausap mo tambay, pare, inom mo lang yan, okay na. Pero sinabi mo ng doktor, oy, Brad, inumin tong gamot, gagaling ka. Kaino ka maniniwala? Doon sa tambay na lasinggero o doon sa doktor na nalubhasa? Sa doktor kasi, yun ang may kasanayan. Gets nyo ko? Kaya pag may mga tao nagsasalita na talagang yung mga tao nagtagumpay sa Pilipinas o sa iba't ibang larangan ng tagumpay sa iba't ibang panig ng mundo, lalo ang INC, nagsalita na sinabi, wag nyo ng sa impeachment kasi mag-aano lang yan, magpaniwalaan nyo. Diba? Ako ganoon ako paniniwalaan ko. Sino ba ako? May alam na ba ako? Wala nga ako alam sa sa kakayahan nila Alam mo yung gano'n? Hindi porket na ikaw ay diyan ka tao, may sarili ka opinion, sa pagboto na lang, di ba? Anong sabi sa pagboto? INC, nasusunod ng INC sa pagboto. Inuuto ang member. Hindi. Halimbawa, INC, hindi sila inuuto. May kakayahan kasi yung leader nila na makita
yung hindi nakikita ng ordinaryong tao na makapagsasabi sa'yo, ito iboto mo. Di ho ba? Ako, gawin ako eh. Mahilig ako sumunod eh. Lalo pag yung nagsasalita, kilalang tao. Alam ba, sabi ni Pacquiao, turuan kita paano ka magtagumpay. Hindi ko paniniwalaan si Pacquiao. Ako paniniwalaan ko yun kasi tagumpay siya eh. Di ba? Oh, pero kung kayo lang mga vlogger, sasabihin namin, bakit? Hindi totoo ang 18 Maris, hindi totoo yan. Ay, hindi namin kayo paniniwalaan. Bakit? Sino ba kayo sa lipunan? May nakilala ba kayo? Di ba? Baka nga sa pagbugas ng plato, hindi pa kayo marunong. Magprito ng isda, hindi pa kayo marunong eh. Hanggang ngayon eh. Asawa nyo pa nagpiprito ng isda eh. Di ba? Nakuha nyo logic ko, mga kababayan. Tuloy natin. Sorry, napakwento ko At ng mamamayang Pilipino, sa lahat po ng congressional districts, kausapin po ninyo, maging aktibo po kayo na kausapin ninyo ang inyong kongresista. Kahit saan pa po kayong distrito, Luzon, Visayas at Mindanao. You confront your representatives. Ask them, ano ba itong impeachment na ito? Bakit ba sinasaksak ninyo sa baga ng Pilipino ang walang katuturang impeachment na ito? This is a clear wanton waste of taxpayers' money. Imbis na pagbuhusan ng panahon kung paano natin matugunan itong delubyo dulot ng problema sa Middle East dahil nga ginera, walang pakundangang pinasok, binomba ng Amerika at Israel ang Iran. At ito na nga ang naging resulta, pataas ng pataas yung presyo ng gasolina at krudo. Meron pong rollback nitong 2 beses na, subalit yan po'y pansamantala lamang. Bakit? Muli pong sumipa yung presyo ng kada bariles ng langis sa international market. Dulot po ito ng uncertainty na naman. Bakit kanyo? Sarado pa rin po yung Strait of Hormuz. Tapos yung UAE, yung bansang napapabilang sa UAE ay kumalas na po doon sa OPEC, yung OPEC. Ang sinasabi po nila, maaring bumaba yung presyo ng produktong petrolyo sa pagkalas ng UAE sa OPEC. O ito ba, yung mga ganitong problema, hindi nyo inaasikaso? Alam nyo, sasabihin nila, inaasikaso naman ng presidente. Hindi ako naniniwala. Kasi kung may inaasikaso nyo, may progreso eh. Wala eh, palala ang sitwasyon eh. Sapat na ba pagbibigay ng ayuda? Yung hinihiling niya ni Libiste, tanggalin muna yung bat na yan eh. Ayaw nyo pa rin gawin eh. Ba't ayaw tanggalin ang bat? Tapos papayag kayo sa mga vlogger na sisihin. Sino ba may gawa ng bat na yan? Hindi naman kasi si Pangulong BBM, si Duterte. Biglang ganun kabig. Nakita mo yung plot twist? Diba? Ayaw nila tanggalin yung bat. Tapos, pag nagreklamo yung tao, gusto ipasisi sa mga Duterte. Sabihin, kayo ba kasi ang bat na yan? Sino ba nagsimula ng sabat sa kuryente? Di ba mga DDS? Sabay ganun. Huwag mong sisihin yung nakaraang administrasyon, yung ngayon. Kaya nga nagpalit ng presidente. Di ba ganun ang logic nun? Kaya nagpalit ng presidente kasi nga, may mga babaguhin na hindi na kailangan balikan pa at dito aayusin na. Imagine, 4 na taon na nakaupo si president, tapos sasabihin mo, Duterte, sisihin mo. So, ibig mo palang sabihin yung bakuran mong halaman na ipinamana sa'yo ng magulang mo, hindi mo na alagaan sa loob ng 4 na taon. Tapos sisihin mo, kaya ganyan yung halaman kasi nakaraan yung nag-aalaga kasi walang kwenta. Kayo nga sa'yo pinaalaga yung halaman eh. Para sa'yo na ipamahala yan eh. Yung kakayahan mo para yung halaman, palaguin eh. Tapos pag hindi mo na palago, sabihin mo sa Duterte. Nakits nyo analogy ko? Di ba? Po yun, pero hindi po agad-agad yun. Sapagkat kinakailangan pa ng produksyon, kinakailangan pa ng bagong sigurong grouping o alliances kung sinong bebentahan at sinong maaring bumili lamang dito sa ipoproduce ng UAE na langis sa labas ng OPEC. Hindi na po sila pasok doon sa quota. Hindi na po sila pasok doon sa ceiling ng production. Pwede na nilang gawin o i-produce as much as they want and they can sell it sa presyong gusto nila. So mabuti po iyon in a way, pero hindi po agad-agad yun. Ito po sana yung bubuhusan ng panahon
talino, kung may talino pa mang natitira, ang ating mga mambabatas diyan sa mababang kapulungan. Ito pong pagresolba sa kahirapan, pare-pareho po nating pinagdadaanan. Yung sigasig at gigil po nila sa impeachment, imaginein po ninyo, kung ganyan sila naging kasipag Mm. sa pagtugon sa krisis na ating pinagdadaanan, Mm. baka po hindi lamang 5,000 piso o 10,000 pisong ayuda ang kanilang ipinamimigay. At leadership, Totoo yun. Kung yan ganyan kasigasig sila sa impeachment, ibinuhos nila sa sambayan ng Pilipino, makakaahon tayo eh. Oo. Talagang ano eh, hindi bagay yung kinikilos nila sa nangyayari. Hindi bagay. Bakit? Sige, kung bagay, bakit napakasipag nila sa impeachment kay Sara? Para sa lustay na pera? Para panagutin? Hindi. Ayaw nilang paupuin si Sara Duterte. Hindi sila kung nangangamba kayo na sinasabi nila, nangangamba kami, kasi pag umupo si Sara, ang dami niya na lustay, baka man lustay pa. Nangangamba kayo, pero sa sitwasyon ngayon, di kayo nangangamba, yung mali-malitang pera. Hindi kayo nangangamba. Hindi bagay, di ba? So, ibig sabihin, kaya nyo ginagawa yan, hindi para panagutin si Sara sa lustay niya. Palagi natin, ha? Kundi, ayaw nyo sila mapaupuin. So, lumalabas, paano kami maniniwala na talagang nanlustay si Sara? Di ba? Kung talagang ayaw nyo talaga, ang gusto nyo lang, si Sara lang ang ibisikan nyo. So, naniniwala kami, kaya nyo ginagawa yan, kasi nga, gusto nyo, ayaw nyo maupo si Sara sa presidente sa 2028. crisis na ating Sabi niya na isang interview na paldo isang vlogger, naniniwala ka ba kay Sara na nanglustay ng pera? Sabi na isang vlogger, hindi. Ang ganda na sagot niya, hindi. Bakit? Confidential pan yan eh. Sabi ng vlogger ha, confidential pan yan. Bakit sasabihin ni Sara kung sino saan naubos yung 26 million na confidential funds? Sa mga MPA pa lang sabi. Pag naubos yan, sikreto yan eh. Hindi malalaman. Malalaman ng mga kalaban kung paano ginamit yung confidential fund. Sikreto yan, kaya nga confidential fund eh. Intelligence fund kung tawagin yan eh. Di ba? Paano sabihin? Kaya nga dyan, may alias-alias lang eh. Piatos, paminta, buko, yung mga ganyan eh. Hindi nila intindihan yun. Pinalalabas niya, nilustay ni Sara. Di ba? Yun talaga, parang walang resibo yung gano'n eh. Tapos pababalik mo, kalkalin mo yung confidential pa ng Pangulo, tignan mo. Kung parehas sila ni Sara ng katwiran. Kung may maibigay din ko sang ginastos, ayaw niyong gawin. Ayaw niyong gawin. Kasi mabubuking lahat ng sinasabi niyo. daanan sa ilalim ng walang direksyon ng Marcos Jr. administration, dapat yan ang tinutugunan na uuwi lahat ng kaban ng ang pera ng kaban ng bayan dito sa walang katuturan na impeachment complaint. Proof. Hindi ho ba yung affidavit nung 16 plus 2 o 18 sundalo? Kaya ako po sinasabing 16 plus 2 dahil sinasabi na hindi naman lahat Marines yan. O 16 plus 2, 16 yung Marines, dalawa yung sang Army, from the Army. So 16 plus 2, kabuuan 18. Ano? Ang dami nilang binigyan ng mali-malitang pera. Ayan na, di ba? Ito, bulingsad. Baka kasi nakalimutan nyo na eh. Papaalala ni Atty. Vic Rodriguez. Sino ba nabigyan ng maleta? Sinabi nila na ang gusto nga ho natin sa Monday ho, May 4, sana manood yung 18 sundalo na nag-execute ng affidavit. Manood kayo plenary sa Lunes sa Kongreso. Dahil hindi pumayag yung matagal na nating panawagan dito sa liderato ng mababang kapulungan. Napahintulutan yung 18 sundalo na pumasok diyan sa Kongreso during full session plenary para gawin nilang police line up yung buong Kongreso. Hayaan ninyong umikot yung 18 dahil sinabi ng 18, marami pa silang hinatiran ng mali-malitang pera. Tama. Alam mo yan ha, ito na. Di ba may mga pinangalanan na hinatiran ng pera? Hindi pa yun eh. Ako naniniwala ako eh. Kaya ganyan na lang ang pagsisikap ng mga senador na ayaw ipatawag yan. Di ba si Pinky? Tapos ganoon din na ipagsisikap ng mga HOR na ayaw pag-usapan yan. May mga, ako naniniwala ako dyan sa HOR, may mga tumanggap na marami dyan maleta. Lalo sa senador.
May mga tumanggap dyan. Kaya ayaw nilang paharapin yung 18 malis na yan. Wala nang dahilan. Ba't ayaw paharapin? Si Pinky, kunwari pa, sabi, naghihintay ang taong bayan, paharapin natin yung mga yan. Kunwari ka pa. Dapat ginawa mo talaga. Kung gusto mong paharapin yan, noong mo pa ginawa yan. Hindi ngayon. Di ba? Ang isang bagay na lumitaw, lalo sa pinag-uusapan taong bayan, dapat hinirap mo kagad yung unang labas ng 18 Marine. Dapat nagsagawa ka agad ng paghaharap. Kaso hindi nagtagal ka pa Bakit? Ano ibig sabihin nun? Nag-isip pa kayo? Nag-isip pa kayo ng dadahilan nyo? Ganun lang yun Inaisipin ng ordinaryong tao. Kaya tamo yung mga pinangalanan niyo na ng 18 Marine, sino kasama? Tataka ba kayo? Ito, papaigan nyo. Mali-maletang pera para doon sa unang impeachment laban kay VP Inday. Hayaan natin sana yung 18 sundalo pumasok dyan sa Kongreso sa Lunes, May 4, para kilalanin nila sino-sino pa yung kanilang hinatiran ng mali-maletang pera. Dahil sa kanilang affidavit, babasahin ko lamang po ito. Kawawa rin naman kung ito lang ang mga maituturo. Dahil sabi ng mga Marines, marami pa silang binigyan ng mali-maletang pera para doon sa impeachment ni VP Inday Sara nung nakaraang taon. Nako, Unang-una sa listahan. Kaya pala may binamadali, kaya pala nakakilabo to Kaya pala may port with minamadali. Nung Swan Bull. Di ba kasama si Swan Bull dyan, pati si Sylvester? Benny Abante. Nako, number 1. Nandito rin Zia Adyong. Nandito rin si Jose Alvarez. Jojo Ang. Tingnan mo yung mga pinangalanan na pinaulit sa inyo Julien Baronda. Ace Barbers. Ching Bernos. Arlene Brosas. Franz Castro. Joel Chua. Napakaingay na Joel Chua. Manix Dalipe. Laila De Lima. Dan Fernandez. Janet Garin. Dong Gonzales. Jay Konghun. Jervil. Luis Tro. Yung chairman ng Committee on Injustice. Ayan. Raul Manuel. Sandro Marcos. Paulo Ortega. Joseph Paduano. Stella Kimbo. Hindi nakakagulat yun. Martin Romualdez. JJ Suarez. At Erwin Tulfo. Grabe. Di ba? Kita nyo? Di ba? Di ba? Ang sarap na muling sinariwa sa atin. Kayo, niniwala kayo? Pinangalanan. May resibo, may picture, may video. Tapos yung Madriaga, walang picture, pati kay Trillanes, sabi-sabi lang, pinaniwalaan. Di parehas. Di ba parehas na naman? Ano pinagkaiba? Ang pinagkaiba ng 18 Maris, may video sila. Sila, wala. Ngak-ngak lang. Pero pinaniwalaan. Na si Sara Quezon daw, nagganyan-ganyan, may bagman daw, si Madriaga, pinagpapicture sa pera, pinaniwalaan. Itong 18 Maris, parehas din naman ang sinasabi, ba't di pinaniwalaan? Di ba? Bakit? Bakit? Kayo sumagot, bakit? Napakaraming pangalan na to. Kung ganito karaming pangalan talaga, talagang tulong-tulong sila pabagsakin si Sara. In the same time, napagtatakpan yung ginawa nila. Kung sakali lang, Hindi ko po kwento yan. Ito po yung mga nakasaad sa affidavit. No, yung Nako mga po, pangalan na yan. nagpakita ng ebidensya. Atty. Vic. Booking ka ngayon. Po, kaya pala, di ba, nagpo-portrait dyan sa Senado. Pati si Sylvester, di ba, pinangalanan? Kaya pala, naging co-chairman ka ni Pinky. Di ba? Kasi, di ba si Sylvester, naging pangalawa ka na sa Blue Ribbon. Natin sariwain yan. Bakit? Kasi nga po, maaaring sa Lunes ay mauwi na sa plenaryo yung report ng Committee on Injustice base po sa... Papauwi mo si Saldico? Papauwi mo? Gustong-gusto niyo pauwi si Saldico? Yung taong tinuturo kayo, pero pauwiin mo, gustong-gusto mo? Hindi kami naniniwala na gustong-gusto nilang pauwi si Saldico. Yung taong tinuturo sila sa lahat ng maanumalya na to, gusto niyang pauwiin? Hindi ako naniniwala. Agendang inilabas nila, maaari pong mauwi na ito sa botohan. Subalit, sa mga kongresista, sinabi po ng Korte Suprema na kinakailangan nabasa ninyo. Nabasa ninyo yung buong report ng Committee on Justice. Kailan matatapos ang report ng Committee on Injustice? Kung natapos sila kahapon, may finding of probable cause,
Sabihin mo nang kinakailangan lang matapos ang paggawa ng report. Ngayon hanggang bukas, i-distribute yan through email ninyo. Sabihin na nating masisipag kayong lahat. Hindi na kayo Di ba si Juan Bull nakatanggap din ng maleta yan? Di ba? Di ba sinabi, kasama sa affidavit niya, 18 Marines yan? Ang alam ko di ba? Kasama yan eh. papahinga ng Sabado-Linggo, babasahin ninyo. Pero sabi ng ruling ng Korte Suprema, hindi sapat na binasa lang ninyo. Kinakailangan na unawaan ninyo yung binasa ninyo. At higit sa lahat, kumbinsido kayo na mayroong katotohanan doon sa report ng Committee on Injustice na inyong pagbobotohan, na malamang pagbotohan na sa Lunes. Sapagkat anything less or short of that standard laid down by the Supreme Court in that decision, well-written decision, written by Senior Associate Justice Marvic Leonen, what you're going to do and you're about to commit an unconstitutional act. Bakit? Sinabi po din sa ruling na yon na ang due process, both the procedural and the substantive due process must be present in every step of the impeachment proceedings. Okay, maraming salamat po. Kita niyo naman, na lahat andun yung pangalan at binanggit ni Atty. Vic, na hindi naman kay Atty. Vic galing yun sa 18 Maris galing yun Di ba kasama nga doon, alam ko si Juan Bull Nasa listahan siya. Nasa listahan din si Juan Bull no? Pati yan, sila Sylvester. Lahat yan, nasa listahan din yan. Di ba? Kaya, di ba, kita mo, sila magkakampi. Kung sino yung mga pinangalanan sa listahan, sila magkakampi. Yung mga nakatanggap ng maleta, sila magkakampi. Tingnan mo. Okay, maraming salamat. Isang makabulong talakayan naman. Paalam po sa inyong lahat.